Kung hindi pa rin ito magigising sa loob ng linggong ito, kailangan na nating tanggalin ang mga tubo. Ang lahat ng ari-arian niya, ang insurance, mapupunta na sa atin. Hindi ko kayang mag-alaga ng isang bangkay na humihinga lang sa loob ng bahay natin, Dex. Ang boses ng matandang babae ay matalas at malamig, tila isang patalim na humiwa sa katahimikan ng silid. Nakahiga lamang si Maya, ang mga mata ay mariing nakapikit, ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat paghinga ng biyenan na itinuring niyang sariling ina. Sa kanyang tabi, si Dex, ang lalaking kanyang pinakasalan, ang ama ng kanilang bagong silang na sanggol, ay hindi man lang kumontra. Isang malalim at mabigat na buntong hininga lamang ang pinakawalan nito, puno ng pagod at masamang balak. Hinawakan ni Dex ang likod ng kamay ni Maya. Hindi ito haplos ng pagmamahal o ng pag-aalala para sa asawang nasa bingit ng kamatayan. Sa halip, marahas na hinila nito ang kanyang kamay upang ilapat ang kanyang hinlalaki sa isang dokumento. Ramdam ni Maya ang magaspang na papel na dumampi sa kanyang balat, ang panginginig ng kanyang buong pagkatao, habang pilit na kinukuha ni Dex ang kanyang fingerprint upang pekein ang pirma sa mga dokumento ng kanilang ari-arian. Ang buong paligid ay tila nagbago. Ang matapang na amoy ng gamot sa ospital ay sumakal sa kanyang lalamunan, at ang dilim sa kanyang isipan ay unti-unting nabasag. Inilalantad ang pinakamasakit at pinakamalagim na katotohanan na hindi niya inakalang mangyayari. Gusto niyang bumangon, gusto niyang sumigaw na buhay siya, na nakikita niya ang tunay na kulay ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nababalot ng isang hindi nakikitang bato. Isang matinding pamamanhid ang gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong ulo. Ang mga alaala ng mga araw na ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon para sa negosyo ni Dex, ang mga gabing nagtitiis siya sa gutom para lamang mapakain ang kanyang biyenan. Ang lahat ng ito ay tila naging isang malupit na biro. Ipinagpalit niya ang kanyang buong buhay sa mga taong ito. Kapalit ay ang ganitong klaseng pagtataksil habang nakaratay siya sa higaan. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Admi. Ang tunog ng mga swelas ng sapatos nito ay bumasag sa tensyon habang humahakbang siya sa malamig na sahig. Napahinto ang doktor nang makita si Dex na mabilis na itinatago ang dokumento sa loob ng kanyang bulsa. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago lumingon ang doktor sa monitor ng tibok ng puso ni Maya, kung saan mahihina ang mga linyang gumagalaw. Tanging ang marahang pagtiktak ng orasan sa dingding ang maririnig, tila binibilang ang bawat segundong natitira sa tiwalang ibinigay ni Maya sa kanila. Sa ilalim ng manipis na kumot, mariing ikinuyom ni Maya ang kanyang mga kamay hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang balat. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi ngayon. Ang sakit na ito ay hindi maaaring maging katapusan ng kanyang kwento. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak, para sa hustisya, at para sa kanyang sarili. Kaya niya bang magpatuloy sa pagpapanggap na walang malay habang nakikinig sa bawat kasinungalingan nila nang hindi nawawasak ang kanyang pagkatao? O ito na ang sandali kung saan ang kanyang dating puso ay tuluyang papanaw upang magbigay daan sa isang bagong Maya na handang bumawi mula sa kanyang kinaroroonan. Pilit na ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata nang mas mariin pa, bagaman sa kanyang isipan ay parang may bumubukas na isang pinto patungo sa nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita, ilang taon na ang nakalilipas. Sa araw na ibinigay niya ang huling sentimo ng kanyang ipon para sa unang maliit na negosyo ni Dex, naalala niya ang ningning sa mga mata ng kanyang asawa noon. Isang ningning na ngayon ay napalitan na ng kasakiman. Ang amoy ng ospital ay napalitan sa kanyang alaala ng bango ng bagong lutong sinangag sa kanilang unang bahay. Noon, magkatuwang silang nagsisikap, nagtitiis sa init at pagod. May mga pangakong binitawan na ang kanilang pagmamahalan ang magiging sandigan sa bawat unos.
Ngunit ang mga pangakong iyon ay tila mga tuyong dahon na ngayon, madaling nawawasak sa bawat paghipan ng hangin. Bawat patak ng dextro sa kanyang braso ay tila pumapatak din sa kanyang puso. Binibilang ang bawat pagkakataong ipinagpalit niya ang kanyang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng pamilya ng kanyang asawa. Maya-maya pa, naramdaman ni Maya ang marahang pagbukas ng pinto. Walang ingay, ngunit pamilyar ang paraan ng paglakad. Mabagal, maingat, at puno ng kaba. Si Manang Ising, ang matandang katulong na itinuring niyang tunay na ina mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Naramdaman ni Maya ang pagdampi ng malalamig na kamay ng matanda sa kanyang pisngi. Ang bawat haplos ay may dalang pait at luha. "Anak ko, alam kong naririnig mo ako," bulong ni Manang Ising. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagdurusa. "Alam ko ang mga balak nila. Narinig ko ang lahat. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa, kundi ang magsilbi sa mga taong walang puso." Ramdam ni Maya ang mainit na patak ng luha ni Manang Ising na pumatak sa kanyang balat. Gusto niyang yumakap, gusto niyang sumuko sa mga bisig ng matanda. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Bawat paggalaw ay mapanganib. Bawat buntong hininga ay maaaring maging mitya ng kanyang pagkawasak. Sa ilalim ng kumot, muli niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Isang bahagyang pisil na tanging silang dalawa lamang ang makakaunawa. Nang biglang tumunog ang telepono ni Dex sa loob ng bulsa nito na naiwan sa upuan sa tabi ng higaan, isang boses ng babae ang maririnig mula sa kabilang linya. Malandi at mapang-akit. Tinatawag si Dex sa isang pangalang hindi dapat sa kanya. Ang tunog na yon ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa puso ni Maya. Hindi lamang siya ninanakawan ng ari-arian, ninanakawan siya ng kanyang dangal bilang asawa. Nang lumabas si Manang Ising, naiwang mag-isa si Maya sa loob ng silid. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang maliit na ningas na nagsisimulang magliyab. Hindi na siya ang Maya na nagpapakatanga sa pag-ibig. Ang Maya na nakahiga sa higaang ito ay unti-unti nang nagbabago. Matapos ang halik na puno ng laso ni Dex, hindi agad nakapikit si Maya. Ang bawat sandali sa loob ng silid ay tila isang entablado, kung saan kailangan niyang gumanap bilang isang babaeng walang malay. Narinig niya ang paglabas ni Dex, ang tunog ng pintong sumara ng marahas, at ang yabag nito papalayo. Sa wakas, ang silid ay muling bumalik sa nakatatakot na katahimikan. Maya-maya pa, bumukas muli ang pinto. Hindi na ito ang mabagal at maingat na yabag ni Manang Ising, kundi ang mabilis at determinadong hakbang ni Dr. Admi. Ramdam ni Maya ang presensya nito sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, narinig niya ang tunog ng pagbubukas ng isang file folder at ang pagpindot ng ballpen. "Alam kong naririnig mo ako, Maya." Ang boses ng doktor ay mahina, halos pabulong, ngunit puno ng awtoridad at pag-aalala. "Nakita ko ang mga dokumentong ipinapapirma sa iyo ni Dex. Alam ko ring hindi aksidente ang pagkakasakit mo. Ang mga pagsusuring ginawa ko sa iyong dugo ay nagpapakita ng mga kakaibang kemikal na hindi dapat naroon." Tumigil ang tibok ng puso ni Maya. Kaya pala ang pagod na nararamdaman niya ay hindi lamang galing sa pagod ng panganganak, kundi dahil may nagpapalason sa kanya. Ang galit na kanina ay nagbabaga sa loob niya, ay nagliyab na ngayon nang walang kontrol. Hindi na lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. "Kailangan mong gumising, ngunit sa tamang pagkakataon," patuloy ni Dr. Admi. "Huwag kang magpapakita ng anumang senyales ng malay hanggat hindi natin nakukuha ang sapat na ebidensya. Ang pamilyang ito ay mas mapanganib kaysa sa akala mo." Sa ilalim ng kumot, iminulat ni Maya ang kanyang mga mata ng bahagya, sapat lamang upang makita ang anino ng doktor sa dingding. Sa pagkakataong ito, hindi na luha ang namuo sa kanyang mga mata, kundi ang matigas na desisyon.
Gagamitin niya ang bawat minutong ito para maging mas matalino kaysa sa kanila. Biglang may narinig silang boses mula sa labas. Ang boses ng kanyang biyenan, malakas at nag-uutos, papalapit sa pintuan. "Doktor, kumusta na ang pasyente? Kailangan na naming ilipat siya sa ibang pasilidad para makatipid sa bayarin." Mabilis na ibinalik ni Maya ang kanyang ulo sa unan at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bahagyang pagtapik ng doktor sa kanyang kamay. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ang boses ng biyenan ni Maya ay parang isang matalim na lagari na naghiwa sa hangin. "Dex, siguraduhin mong walang makakaalam sa nangyari sa bata habang wala ang ina. Hindi natin kailangan ng abala." Sa bawat salitang iyon, ang dugo ni Maya ay tila nagyelo. Ang anak niya, ang kanyang maliit at walang kalaban-labang sanggol, ang kanilang susunod na target. Walang narinig na sagot si Dex, ngunit narinig ni Maya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis na nagkunwaring natutulog si Dr. Admi, nakatutok ang atensyon sa monitor, habang ang biyenan ni Maya ay pumasok ng may dalang bango ng pabango na nakakasulasok. "Doktor, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagigising? Sayang lang ang perang ibinabayad namin sa inyo." Ang tinig ng matanda ay puno ng pagkamuhi. Tumingin ito kay Maya at isang kamay ang dumaan sa ibabaw ng kanyang mukha. Kung hindi rin lang naman ito magiging kapaki-pakinabang, sana ay hindi na lang ito nagising kailanman. Ramdam ni Maya ang init ng hininga ng matanda sa kanyang pisngi. Ang kagustuhang sumabog at sagutin ng matanda ay halos hindi na mapigil. Ngunit ang imahe ng kanyang anak ang nagpako sa kanya sa kama. Kailangan niyang maging matatag. Kung maipakikita niyang gising siya, baka ilayo nila ang bata o mas masahol pa, baka saktan nila ito nang hindi na siya makakakilos. Paglabas ng mag-ina, naiwang tahimik ang silid. Muling humarap si Dr. Admi kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Dahan-dahang lumapit ang doktor at ibinulong, "Maya, narinig mo ang sinabi nila. Ang bata ay nasa pangangalaga ng kapatid ni Dex sa kabilang gusali. Kailangan nating kumilos bago nila ilipat ang bata sa kung saan." Sa ilalim ng kumot, iminulat ni Maya ang kanyang mga mata ng buong buo. Hindi na ito ang mga matang puno ng luha. Ito ay mga matang puno ng apoy. Ipinahiwatig niya sa doktor ang isang plano. Gamit ang kanyang kamay, itinuro niya ang notebook na nasa mesa ng doktor. Naintindihan nito ang nais niyang iparating. Kailangan nilang itala ang bawat galaw ng mga ito, bawat pirma, at bawat transaksyon. Nagsimulang gumanap si Maya. Sa tuwing may papasok na nurse o tauhan ng kanyang biyenan, maingat niyang binabantayan ang bawat paggalaw ng mga ito. Nalaman niya na ang bawat pagkain o gamot na ibinibigay sa kanya ay may kasamang kakaibang pait. Hindi niya ito iniinom. Sa halip, lihim niya itong ibinubuhos sa isang baso sa ilalim ng kama kapag walang nakatingin, sa tulong ng mabilis na pagkilos ni Manang Ising na pumasok para maglinis. Ang bawat oras ay isang torture, ngunit ang bawat oras din ay isang pagkakataon. Nagsisimula na siyang mangolekta ng mga piraso ng ebidensya, mga resibo ng gamot na hindi naman kailangan, mga pag-uusap na narinig niya sa pintuan. Ang bawat impormasyon ay isang bala na kanyang iniipon para sa darating na araw ng pagtutuos. Nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang boses ay malalim, kalmado, at may himig ng pagmamadali na hindi maikakaila. Sa gitna ng dilim, tila sumilip ang isang anino sa tabi ng kanyang higaan. Sino ito? Isang tauhan ba ni Dex na nagpapanggap o isang tunay na saklolo? Huwag kang matakot. Pagpapatuloy ng estranghero, hindi ako kaaway. Alam ko ang ginagawa nila sa'yo. Alam ko ang tungkol sa lason. At alam ko kung nasaan ang iyong anak. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Sapat lamang para makita ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance
ng ospital. Ang kanyang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang cap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapat na layunin. Hindi agad sumagot si Maya. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pandinig upang suriin ang paligid. Siguradong nasa labas ng pintuan ang mga tauhan ni Dex na nagbabantay. Paano nakapasok ang lalaking ito nang hindi man lang napapansin ng mga gwardya? Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Pabulong na sagot ni Maya, ang boses ay paos dahil sa ilang araw na hindi paggamit. Ang simpleng pagkilos na yon ay isang malaking panganib, ngunit kailangan niya ng kasagutan. Ngumiti ng bahagya ang estranghero at may inilapag na isang maliit na papel sa kamay ni Maya. Iyan ang address kung saan dinala ang iyong anak. Dinala siya roon kaninang madaling araw. Hindi sila ang pamilya ni Dex, kundi isang grupo ng mga taong binayaran nila para itago ang bata sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang impormasyong yon ay higit pa sa inaasahan niya. Ang papel ay malamig sa kanyang palad, isang piraso ng papel na naglalaman ng susi para mabawi ang kanyang buhay. Ngunit bago pa man makapagtanong muli si Maya, biglang bumukas ang pinto. Sino yan? Ang boses ni Dex ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Sa isang iglap, tila bula na naglaho ang estranghero. Hindi man lang narinig ni Maya ang kanyang pagtakbo. Tila siya ay bahagi na ng dilim. Nang pumasok si Dex, tanging ang hangin na lamang ang naiwan sa loob ng silid. Sino ang kausap mo? Tanong ni Dex. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa loob ng silid, naghahanap ng anino. Napilitan si Maya na pumikit muli, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakasara. Tangan-tangan ang maliit na papel na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naghahalo sa kagalakan at takot. Ang estrangherong yon ay parang isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Ngunit sino siya? Bakit siya tumutulong sa isang babaeng itinuturing na bangkay ng lahat? Julian, ang pangalang iyon, ay parang isang matandang sugat na muling bumuka. Nakasulat ito sa dulo ng papel, malinaw at pamilyar, sa sulat kamay na hinding-hindi niya malilimutan. Si Julian, ang kababata niya, ang lalaking unang nangako na poprotektahan siya bago pa man dumating si Dex sa kanyang buhay. Akala niya ay matagal na itong nawala. Akala niya ay naglaho na ito sa dagat ng nakaraan. Bakit siya narito? Bakit ngayon? Pinilit ni Maya na kumalma. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumibilis. Nagbabadyang magising ang kanyang katawan sa gitna ng silid. Kailangan niyang itago ang papel. Sa gitna ng kanyang paggalaw, naramdaman niya ang maliit na siwang sa ilalim ng kanyang higaan. Mabilis niyang itinago ang papel doon. Sapat na panahon bago bumukas ang pinto at pumasok si Manang Ising na may dalang tray ng pagkain. Anak, narito na ang hapunan. Bulong ng matanda. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Manang Ising ang kakaibang kislap sa mga mata ni Maya. Isang kislap na puno ng tapang. Alam ng matanda na may nangyari. Habang kumakain si Manang Ising at nagkukunwaring sinusubuan si Maya, bumulong ang matanda. May nakita akong lalaki sa labas ng ospital kanina. Hindi siya pamilyar, pero parang may binabantayan siya. Tumango si Maya ng bahagya. Hindi lang siya binabantayan ng mga tauhan ni Dex. Mayroon ding tagapangalaga na hindi niya inaasahan. Ang papel na yon ay hindi lang basta address. Ito ay isang pangako. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Maya. Hindi siya maaaring manatiling nakahiga. Kailangan niyang maging handa. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para sa susunod na pagkakataon. Sa gabi ring iyon, habang ang buong ospital ay binalot ng katahimikan, sinubukan ni Maya na igalaw ang kanyang mga binti. Masakit, manhid at mabigat, tila mga troso na hindi sumusunod sa kanyang isip. Ngunit pilit niya itong ginigising para sa aking anak, para sa aking kalayaan. Sa labas, sa madilim na sulok ng parking lot,
Isang lalaki ang nakatayo, nakatanaw sa bintana ng silid ni Maya. Si Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Hindi ko hahayaan na masaktan ka pa nila, Maya. Bulong nito sa hanging gabi. Ang bawat pagkilos ni Maya ay isang maliit na tagumpay. Ngunit hindi niya alam, si Dex ay may binuo na ring plano. Hindi na lang basta pag-aari ang nais nito. Nais na niyang wakasan ang lahat ng posibleng maging sagabal sa kanyang bagong buhay. Hindi na mapakali si Dex. Ang liham na natanggap niya ay nakapatong sa mesa. Ang mga titik na nakasulat doon ay tila mga matang nakatingin sa kanyang kaluluwa. Alam ko ang ginawa mo. Sino ang nakakaalam? Ang mga gwardya? Si Manang Ising? O baka naman si Maya? Pumasok siya sa silid ni Maya. Ang kanyang muka ay puno ng pilit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa higaan, hinawakan ng kamay ng asawa. Ngunit ramdam ni Maya ang panginginig ng mga daliri ng lalaki. Maya, sana ay gumising ka na, bulong ni Dex. Ngunit sa tono ng kanyang boses, halatang hindi niya ito ninanais. Napakaraming problema ang kinakaharap ko ngayon. Kung gising ka lang, baka matulungan mo ako. Sa ilalim ng kanyang mga talukhap, nagpasiya si Maya na magbigay ng isang maliit na senyales. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang hintuturo. Isang pagkilos na halos hindi mapansin, ngunit sapat na para mapatalon sa gulat si Dex. Maya, gising ka ba? Tanong ni Dex. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at pagtataka. Maya ay hindi gumalaw muli. Hayaan si Dex na magduda. Hayaan siyang isipin na ang mga multo ng kanyang nagawa ay nagsisimula nang bumalik para kumuha ng bayad. Paglabas ni Dex, narinig ni Maya ang boses ng kanyang biyenan sa labas. Galit na galit dahil sa pagkaantala ng paglilipat sa bata. Dex, ano na naman ang nangyari sa'yo? Bakit ang putla mo? Ang boses ng matanda ay matalas. May nagpadala ng sulat, ma. Sabi nila, alam daw ang lahat. Sagot ni Dex. Ang naging reaksyon ng biyenan ay mas matindi kaysa sa inaasahan ni Maya. Sino? Sinong may lakas ng loob na takutin tayo? Siguraduhin mong hindi ito galing sa mga tauhan natin. Dahil kung hindi, malalaman mo ang gagawin ko sa iyo. Nagkaroon ng pagtatalo sa labas. Ang matagal na pagtutulungan ng mag-ina ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang takot ay isang mabisang lason at ito na ang ginagamit ni Maya para pag-awayin sila. Sa loob ng silid, isang maliit na patak ng luha ang lumabas sa mata ni Maya. Luha ng hinanakit, ngunit luha rin ng tagumpay. Alam niyang sa bawat pagtatalo nila, mas lumalapit ang pagkakataon na magkamali sila. Si Dr. Admi, na pumasok para sa routine check-up, ay nakita ang ngiti sa labi ni Maya nang makatalikod si Dex. Hindi na siya nagulat. Alam ng doktor na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maamo at sunod-sunurang Maya. Siya ay isa ng mandirigma na naghihintay ng tamang oras para umatake. Ang haplos sa kanyang buhok ay banayad, puno ng pag-aalala na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malabong liwanag mula sa pasilyo, nakita niya ang mukha ni Julian, mas matanda, mas seryoso. Ngunit ang mga mata ay nananatiling katulad ng sa batang Julian na nakilala niya sa probinsya. Julian, pabulong niyang tawag. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng emosyon. Nandito na ako, Maya. Sagot ni Julian. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawad kung matagal akong nawala. Akala ko ay magiging masaya ka sa piling niya, ngunit nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaang mapunta ka sa mga taong ito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maya. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang itinayo ang kanyang katawan, kahit na nangangatog ang kanyang mga binti. Hawak ni Julian ang kanyang braso, nagbibigay ng suporta. Sa bawat pagtapak niya sa sahig, ang bawat sakit ay parang isang paalala ng kanyang pagdurusa, ngunit mas matimbang ang kagustuhang
makita ang kanyang anak. "Nasaan ang anak ko?" tanong ni Maya. "Nasa isang ligtas na lugar, malapit lang dito. Ngunit kailangan muna nating ilabas ka rito nang hindi nila namamalayan," paliwanag ni Julian. "Binayaran ko ang ilan sa mga nurse. Mamayang 3:00 ng madaling araw, magkakaroon ng emergency drill sa kabilang gusali. Iyon ang pagkakataon nating makaalis." Samantala, sa labas ng silid, tila hindi nakatulog si Dex. Naglalakad-lakad siya sa pasilyo, ang kanyang isipan ay puno ng paranoia. Ang liham na natanggap niya ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. Paano kung may nakakita nga sa kanila noong gabi ng aksidente? Paano kung may saksi? Sa kanyang pagkabahala, muli siyang lumingon sa pintuan ng silid ni Maya. Nararamdaman ni Maya ang presensya ni Dex sa labas. Mabilis na inilapat ni Julian ang kanyang sarili sa likod ng pinto. Hawak ang isang maliit na bagay na mukhang susi. "Kapag pumasok siya, kailangan nating maging handa," bulong ni Julian. Tila nakikipaglaro sila sa apoy. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila tunog ng isang tambol sa loob ng tahimik na ospital. Nakita niya ang anino ni Dex na gumagalaw sa ilalim ng pintuan. Huminto ang anino. Huminto rin ang paghinga ni Maya. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihintay. Kung papasok si Dex ngayon, ang lahat ng kanilang plano ay maglalaho. Sa kabilang banda, si Manang Ising, na nagbabantay sa labas, ay nagsimulang gumawa ng ingay sa kabilang dulo ng pasilyo. Sadyang nagpabagsak ng isang tray ng mga kagamot upang ilayo ang atensyon ni Dex mula sa pintuan. Ang malakas na kalampag ni Dex sa pintuan ay parang kulog na yumanig sa buong silid. "Maya, bakit nakalak ang pinto? Maya!" Ang boses niya ay nanginginig sa galit at suspetsa. Sa loob, nagkatinginan sina Maya at Julian. Alam nilang wala na silang oras para magtago. Gamit ang isang hair clip na mabilis na kinuha ni Julian mula sa buhok ni Maya, maingat niyang binuksan ang bintana na nakadugtong sa fire exit ng ospital. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay humaplos sa mukha ni Maya, isang paalala na ang kalayaan ay nasa labas lamang ng mga dingding na ito. "Kailangan mo nang lumabas, Maya," bulong ni Julian habang tinutulungan siyang umakyat sa maliit na bintana. "Maghihintay ako sa ibaba. Huwag kang lilingon." Maya-maya pa, sa isang malakas na sipa, tuluyang bumukas ang pinto. Pumasok si Dex. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ngunit tumambad sa kanya ang isang walang lamang silid. Ang bintana ay nakabukas at ang kurtina ay sumasayaw sa hangin. "Maya!" sigaw niya. Ang boses ay puno ng pagkabigla. Sa kabilang banda, sa gilid ng gusali, dahan-dahang lumakad si Maya. Ang bawat hakbang ay masakit, ngunit ang bawat paghakbang ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Bigla siyang napahinto nang makita niya ang kanyang biyenan na papalabas ng elevator, kasama ang 2 gwardya. "Dex, nasaan siya? Sabi mo ay hindi siya makakagalaw," sigaw ng biyenan. Hindi na makatago si Maya. Napansin siya ng isa sa mga gwardya. Nandoon siya, sa fire exit. Hindi na nag-atubiling tumakbo si Maya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya takbo ng isang mahinang pasyente. Ito ay takbo ng isang inang walang ibang iniisip kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Julian na nakatayo sa tabi ng isang sasakyan, nakabukas ang pinto. "Sumakay ka na!" sigaw ni Julian. Nang akmang sasakay na si Maya, hinarang sila ng biyenan ni Maya. "Saan mo balak dalhin ang manugang ko? At sino ka?" Ang boses ng matanda ay mapanira. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Humarap si Maya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig. Tiningnan niya ng diretso ang mga taong sumira sa kanyang buhay. "Hindi ako ang manugang na kilala niyo," wika ni Maya. Ang boses ay matatag at malinaw.
Ang Maya na kilala nyo ay namatay na sa loob ng silid na yon. Ang nakatayo sa harap nyo ngayon ay ang babaeng babawi sa lahat ng ninakaw nyo. Sa gulat ng mag-ina, mabilis na sumakay si Maya sa sasakyan at pinaandar ito ni Julian ng mabilis. Ang mga sigaw ni Dex at ng kanyang ina ay naiwan sa hangin, kasabay ng tunog ng mga gulong na humahagibis palayo sa ospital. Binasa ni Maya ang mensahe ng paulit-ulit hanggang sa magsimulang lumabo ang kanyang paningin dahil sa luhang hindi na mapigilan. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo siyang makita, mag-isa ka lang na pumunta sa bodega sa dulo ng pier. Hindi ka maaaring pumunta ng mag-isa, Maya. Mariing wika ni Julian habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Patibong yan. Gusto lang nilang makuha ka ulit para hindi ka na makalabas ng buhay. Ngunit si Maya ay hindi na ang babaeng madaling pasunurin. Tumingin siya kay Julian ng may determinasyong hindi matitinag. Julian, anak ko ang nakataya rito. Kung ang buhay ko ang kailangang kapalit para makita siya, ibibigay ko. Wala na akong ibang natitira, kundi siya. Sa gitna ng tensyon, pilit na pinag-iisipan ni Maya ang bawat anggulo. Alam niyang hindi ito basta-basta banta. Ang bodega sa pier ay isang lugar na walang sino man ang makakarinig ng sigaw. Ngunit sa kanyang isipan, isang plano ang unti-unting nabubuo. Alam niyang si Dex at ang kanyang biyenan ay hindi mag-iisa. Gagamitin nila ang kanilang mga tauhan. Julian, ihatid mo ako sa malapit sa pier, ngunit manatili ka sa malayo. Tawagan mo si Dr. Admi. Siya ang may hawak ng mga ebidensya at ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga krimen nila. Kailangan nating makipag-ugnayan sa pulisiya, ngunit kailangan muna nating masiguro na buhay ang anak ko. Habang papalapit ang sasakyan sa nasabing lokasyon, ang paligid ay nagiging madilim at mapanganib. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga alon ay nagdadala ng kakaibang kaba. Bumaba si Maya sa sasakyan. Ang kanyang mga binti ay nangangatog pa rin, ngunit ang kanyang diwa ay matalas. Naglakad siya patungo sa bodega. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa apoy. Pagpasok niya, sinalubong siya ng dilim at ang pamilyar na boses ng kanyang biyenan. Akala ko ay hindi ka na darating, Maya. Napakatapang mo para lumabas mula sa iyong pinagtataguan. Mula sa anino, lumabas si Dex. Hawak ang isang mahabang bakal. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi maitago. Sa isang sulok, nakita ni Maya ang isang maliit na duyan. Narinig niya ang mahinang iyak ng kanyang sanggol. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa sobrang tuwa at sakit. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Huwag kang mag-alala, ligtas siya. Wika ng biyenan ni Maya nang may kasamang mapait na ngiti. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan? Ang sirena ng pulisya ay parang musika sa pandinig ni Maya. Ngunit ang mukha ni Dex ay namutla sa matinding takot. Ang bakal na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay tila pagbagsak ng kanyang sariling kinabukasan. Ang biyenan ni Maya, na kanina'y mapagmataas, ay nagsimulang maghanap ng tatakbuhan. Ngunit ang mga pinto ng bodega ay mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad. Dex, anong ginawa mo? Sabi mo ay malinis ang lahat. Sigaw ng matanda. Sinisisi ang anak sa harap ng panganib. Hindi nakasagot si Dex. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagitan ng mga pulis na pumapasok at ni Maya, na ngayon ay dahan-dahang lumalakad patungo sa duyan ng kanyang anak. Hindi na siya pinigilan ng sinuman. Sa sandaling buhatin ni Maya ang kanyang sanggol, ang lahat ng pagod, sakit at takot na kanyang dinanas ay tila naglaho. Isang mahigpit at mapagmahal na yakap ang kanyang ibinigay sa bata, habang ang mga luha ng kaligayahan ay patuloy na pumapatak sa pisngi ng sanggol. Si Dr. Admi ang nanguna sa pagpasok, hawak ang isang makapal na file ng ebidensya, mga resibo ng pagbili ng lason, mga dokumentong nagpapatunay ng falsifikasyon
ng mga pirma ni Maya at ang record ng komunikasyon ni Dex sa kanyang kinakasama. Tapos na ang lahat, Dex. Wika ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng katarungan. Ang bawat pagtataksil mo ay may katapat na parusa. Sinubukang lumaban ng biyenan ni Maya. Sumisigaw ng mga maling paratang ngunit wala na siyang takas. Ang mga tauhan nila ay isa-isang sumuko. Alam nilang wala nang saysay ang paglaban. Habang pinoposasan ang mag-ina, ang kanilang mga mata ay nagtagpo kay Maya. Sa sandaling iyon, walang galit sa mga mata ni Maya. Tanging awa lamang. Awa para sa mga taong nawala ang kaluluwa dahil sa kasakima. Habang inilalabas si Dex ng mga pulis, huminto ito sandali at tumingin kay Maya. Maya, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Hindi lumingon si Maya. Ang tanging sagot niya ay ang paghalik sa noo ng kanyang anak. Hindi na mahalaga ang paghingi ng tawad ni Dex. Ang mahalaga ay ang bagong buhay na naghihintay para sa kanya at sa kanyang anak. Si Julian, na nanonood mula sa malayo kasama ang mga pulis, ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Sa loob ng sasakyan ni Julian, habang ang paligid ay unti-unting nagliliwanag dahil sa papalapit na pagsikat ng araw, dahan-dahang binuksan ni Maya ang lumang sobre na ibinigay ni Dr. Admi. Ang papel sa loob ay nanilaw na sa katandaan, ngunit ang mga letra ay malinaw pa ring mababasa. Habang binabasa ni Maya ang mga nakasulat, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi lamang pala siya isang ulilang pinalaki ng mga ampon. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may malawak na lupain at kasaysayan sa probinsya. Isang pamilyang binuwag ng kasakiman ng pamilya ni Dex, maraming taon na ang nakalilipas. Ang pagpapakasal ni Dex sa kanya ay hindi lamang isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang makuha ang lupain na dapat sana ay minana niya. Kaya pala, pabulong na wika ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya pala nila ako kinuha. Hindi nila ako itinuring na pamilya, kundi bilang isang susi para sa kanilang kayamanan. Tumingin si Julian sa kanya mula sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal na naming alam, Maya. Ngunit natatakot kaming sabihin sa'yo dahil alam naming magiging target ka nila. Si Julian, ang iyong kababata, ay isa sa mga tagapangalaga ng mga dokumentong ito na ipinagkatiwala sa akin ng iyong tunay na ama bago siya pumanaw. Hindi na nagulat si Maya. Sa wakas, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang pagtrato sa kanya bilang isang utang na loob, ang sapilitang pagkuha ng kanyang mga ari-arian, lahat ay may malalim na motibo. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, naramdaman ni Maya ang isang bagong uri ng lakas. Hindi siya biktima. Siya ang tagapagmana. Hindi na ako ang babaeng magpapasakop sa kanila. Wika ni Maya ng matatag, habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang sanggol. Ang lupaing ito, ang pangalang ito, ay gagamitin ko para sa ikabubuti ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin, hindi para sa mga taong sakim. Naramdaman ni Maya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Isang bagong simula. Ang sakit ng nakaraan ay nananatili, ngunit ang hinaharap ay nasa kanyang mga kamay na. Ang boses ni Dex sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng isang takot na lalaki. Ito ay boses ng isang taong wala nang mawawala pa. Akala mo ba tapos na, Maya? Hindi mo pa alam ang lahat. May isang lihim pa na hindi mo alam tungkol sa ating anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya, ngunit pinilit niyang huwag manginig ang kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin, Dex? Huwag mo nang idamay ang bata sa iyong mga kasinungalingan. Kasalanan? Hindi ito kasinungalingan. Tumawa si Dex ng mapait. Isang tunog na nagpalamig sa dugo ni Maya. Hindi mo ba naisip kung bakit napaka-importante ng anak na yan sa pamilya ko? Hindi lang dahil sa pera, Maya. May kinalaman ang dugong dumadaloy sa kanya sa isang bagay
na matagal nang itinatago ng iyong mga magulang. Tignan mo ang likod ng kanyang kanang tainga. Tignan mo ng mabuti, naputo lang linya. Maya-maya pa, ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay bumagsak sa kanyang kandungan. Nanginginig na nilapitan ni Maya ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok ng bata at tiningnan ang likod ng kanyang kanang tainga. Isang maliit, hugis bituin na marka. Hindi ito isang ordinaryong birthmark. Ito ay simbolo ng isang angkang matagal nang hinahanap ng mga taong dati ring nagpabagsak sa kanyang mga magulang. Ang panganib na inakala niyang natapos na ay nagbago lamang ng anyo. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa ari-arian, kundi tungkol sa isang mas malalim at mas madilim na legacy. Maya, anong nangyari? Tanong ni Julian na pumasok sa silid nang makitang namumutla ang kanyang mukha. Hindi agad nakasagot si Maya. Ipinakita niya ang marka sa likod ng tainga ng sanggol. Nakita ni Julian ang pagbabago sa mukha ni Julian. Isang timpla ng takot at pagkamangha. Hindi maaari. Kaya pala sila nagmamadali noon. Ang panganib ay hindi na lamang mula kay Dex. Ang mga taong nagpahirap sa pamilya ni Maya noon ay maaaring bumalik muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Maya ang babaeng walang alam. Siya na ang tagapagmana ng isang kasaysayang puno ng sakit at handa siyang protektahan ang kanyang anak hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Ang itim na sasakyan sa labas ng bahay ay tila isang malaking anino na sumasakop sa lahat ng liwanag. Hindi kumikilos ang mga sakay nito, ngunit ramdam ni Maya ang kanilang nakapapawing tingin. Ang bawat segundo sa loob ng silid ay nagiging mabigat. Tila ang hangin mismo ay nagbabala ng darating na unos. Julian, ihanda mo ang likod na pintuan. Bulong ni Maya, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Hindi na siya ang babaeng natatakot. Siya na ngayon ang tigreng nagbabantay sa kanyang anak. Dadagdagan ko ang kanilang kalituhan. Mabilis na kinuha ni Maya ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bag. Isang pekeng titulo ng lupa na ginawa ni Dr. Admi bilang bahagi ng kanilang plano. Ibinigay niya ito kay Manang Ising. Ilabas mo ito sa harap, kunwari ay lalabas tayo. Hayaan mong isipin nilang ikaw ang may hawak ng lahat. Nag-aalala man, sumunod si Manang Ising. Pagbukas ng pinto sa harap, ang mga lalaking nakaitim ay agad na lumabas mula sa kanilang sasakyan. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa hawak ng matanda. Sa kaguluhang naganap ng subukan nilang agawin ang dokumento, mabilis na lumabas si Maya sa likurang bahagi ng bahay, tangan-tangan ang kanyang anak na nakabalot sa makapal na kumot. Ang gabi ay madilim, at ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang isang malakas na ingay. Tumatakbo siya patungo sa kakahuyan na nasa dulo ng kanilang lupain, ang lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang boses ni Dex sa kanyang isipan ay pinalitan na ng boses ng kanyang mga ninuno na nagtutulak sa kanya na huwag sumuko. Habang tumatakbo, narinig niya ang boses ng isang lalaki mula sa malayo. Huwag niyo siyang hayaang makalayo. Ang marka, kailangan natin ang bata. Hindi siya lumingon. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon lamang sa pagtatago ng kanyang sanggol. Sa isang madilim na kuweba na natatakpan ng mga baging, doon siya nagtago. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak laban sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim, hinaplos niya ang markang bituin sa likod ng tainga nito. Hindi ko hahayaang makuha nila ang iyong kinabukasan, bulong ni Maya sa kanyang anak, habang ang bawat luha na pumapatak ay nagiging panata ng paglaban. Alam niyang hindi na siya maaaring magtago ng matagal, ngunit ngayon, kailangan niya ng oras para pag-isipan ang susunod na hakbang. Ang boses na yon, ang boses na ilang taon niyang hinanap sa kanyang mga panaginip, ang boses na nagpatahan sa kanya tuwing siya ay nag-iisa.
Maya-maya pa, isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagtanda at pagod, ngunit ang mga mata ay nananatiling pamilyar. Ito ay si Elena, ang kanyang ina. Hindi makagalaw si Maya. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila naging bato. Ina, paano? Sinabi nilang matagal ka nang namatay. Ang boses ni Maya ay basag, puno ng kalituhan at galit na may halong pag-asa. Pilit nilang pinatay ang pagkakakilanlan ko, Maya, dahil sa markang iyan. Sagot ni Elena habang itinuturo ang sanggol na mahigpit na yakap ni Maya. Ang markang bituin. Ito ay hindi lamang simbolo ng pamilya. Ito ang susi sa isang kayamanang matagal na nilang inaasam. Isang kayamanang hindi lang basta ginto, kundi ang titulo sa lupain na naglalaman ng mga dokumentong magpapatunay sa mga krimen nila laban sa ating mga ninuno. Lumapit si Elena, ngunit maingat na umatras si Maya. Ang sakit ng pag-iwan sa kanya ay hindi pa rin nawawala. Bakit ngayon lang? Bakit mo hinayaang dumanas ako ng impyerno sa kamay ng pamilya ni Dex? Dahil iyon lang ang tanging paraan para manatili kang buhay, Maya. Paliwanag ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng tunay na pagmamahal. Kung nalaman nilang buhay ako, agad nilang tatapusin ang ating lahi. Kailangan mong maranasan ang lahat ng yon para lumakas ka. Ang iyong pagdurusa ang humasa sa iyong tapang. Sa kabila ng kanyang galit, naramdaman ni Maya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang pagkumpirma na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang sandali ng pagbabalikan ay mabilis na naputol nang marinig nila ang tunog ng mga yabag at pag-uusap sa labas ng kuweba. Hindi lamang ang mga tauhan ni Dex ang naroon. Naroon din ang mga taong tunay na nagpapatakbo sa lahat ng kasamaan, ang mga tunay na kontrabida na nasa likod ng pamilya ni Dex. Kailangan nating umalis dito, Maya. Wika ni Elena, ang kanyang determinasyon ay muling bumalik. Ito ang magiging huling laban natin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ang mag-ina ay nagkatinginan. Sa pagkakataong ito, hindi na sila dalawa lang. Mayroon silang armas na mas matibay pa sa anumang bakal. Ang katotohanan, ang usok ng baril ay unti-unting humalo sa hamog ng gabi. Ang taong lumabas mula sa dilim ay walang iba kundi si Julian. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng malasakit at pagmamahal ay wala na. Ang mga mata niya ay malamig, walang emosyon, parang isang makina ng kamatayan. Julian, bakit? Ang boses ni Maya ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng shock. Patawad, Maya, pero ang mundong ito ay hindi para sa mga taong katulad ninyo. Sagot ni Julian habang ipinapasok ang baril sa kanyang holster. Ang mga taong naghahanap sa markang iyan, sila ang nagbayad sa akin simula pa noong bata tayo. Inutusan nila akong bantayan ka, hindi para protektahan, kundi para masiguradong walang makakaalam sa lihim ng markang yan hanggang sa sumapit ang tamang panahon. Si Elena, na nakahandusay at humahawak sa kanyang tagiliran, ay humihingal. Ang kasakiman mo ang papatay sa iyo, Julian. Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng markang yan. Nagtawa ng malakas si Julian. Wala akong pakialam sa mga alamat. Ang pakialam ko ay ang perang matatanggap ko kapag naibigay ko na ang bata at ang mga dokumento sa kanila. Sa gitna ng trahedya, naramdaman ni Maya ang isang bagay na nagliyab sa kanyang kalooban. Hindi ito takot. Hindi ito pagkalito. Ito ay purong galit. Isang galit na nagmumula sa isang inang handang maging halimaw para lamang sa kanyang anak. Habang nakatingin si Julian kay Elena, hindi nito napansin ang paggalaw ni Maya. Kinuha ni Maya ang isang matulis na bato mula sa sahig ng kuweba. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, lumundag siya patungo kay Julian. Hindi ito ang kilos ng isang pasyente, kundi ang kilos ng isang babaeng walang ibang iniisip kundi ang hustisya. Nagpambuno sila. Ang bawat suntok at bawat pag-iwas ay puno ng tensyon. Sa gitna ng laban, naagaw ni Maya ang baril mula sa bewang ni Julian.
Ang tunog ng pagkakasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Maya, huwag! Wika ni Julian, ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng kaba. Kailangan mo ako para makalabas dito. Alam mo ang mga gwardya nila sa labas? Hindi ko kailangan ng isang traidor para iligtas ang pamilya ko, mariing sagot ni Maya. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon kung itutuloy ang pagbaril, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na papalapit sa kuweba. Hindi na lamang iisa ang kalaban. Sila na ang buong hukbo ng mga taong nagpapatakbo sa lahat ng kasamaan. Ang alikabok at mga naglaglagang bato ay bumalot sa loob ng kuweba. Ang tanging liwanag na natitira ay ang munting flashlight na nahulog ni Julian kanina na ngayoy kumukurap-kurap na sa sahig. Si Maya ay mabilis na gumapang patungo sa kanyang ina at sanggol, ang kanyang mga kamay ay puno na ng sugat at dugo mula sa pag-aalis ng mga naglalaglagang bato. Ina! Inay! Tawag niya habang niyugyog ng marahan ng kanyang ina. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Bagamat nanghihina, hinawakan niya ang kamay ni Maya. Huwag kang mag-alala sa akin, Maya. Iligtas mo ang iyong anak. May isa pang lagusan sa likod ng kuweba na ito. Ito ang daang ginamit ng ating mga ninuno noong panahon ng digmaan. Tiningnan ni Maya ang direksyon ng pader sa dulo ng kuweba. May manipis na hangin na pumapasok mula sa mga siwang. Isang palatandaan na tama ang kanyang ina. Hindi kita iiwan dito, inay. Lalabas tayong tatlo ng buhay. Sa labas, dinig pa rin ang mga boses ni Dex at ng mga tauhan ng organisasyon, patuloy na naghuhukay at nagmumura sa galit. Hindi nila alam na ang kuweba ay may lihim na lagusan. Sa bawat pagtulak ni Maya sa mga bato, ang bawat sakit sa kanyang katawan ay tila isang paalala na hindi pa ito ang katapusan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na pagpupursige, isang maliit na siwang ang nabuksan. Sa kabilang panig, natagpuan nila ang isang maliit na dalisdis na humahantong sa paanan ng bundok, malayo sa mga mata ng kanilang mga kaaway. Ngunit hindi pa sila tapos. Kailangan nilang magtungo sa istasyon ng pulisya bago pa man sila maabutan ng mga tauhan ni Dex na nagbabantay sa mga kalsada. Maya, bulong ni Elena habang naglalakad sila sa gitna ng madilim na kagubatan. Kapag nakarating na tayo sa tamang kamay, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan para mapabagsak sila, ang listahan ng mga pangalan ng lahat ng sangkot sa mga krimen. Maya-maya pa, sa paanan ng bundok, isang sasakyan ang biglang huminto sa kanilang harapan. Hindi si Julian, hindi ang mga kalaban. Ito ay si Dr. Admi, kasama ang ilang mga pulis na nakasuot ng uniforme. Ang gulat sa mukha ng doktor ay mabilis na napalitan ng relief nang makita niya ang mag-ina. Maya, salamat sa Diyos at ligtas kayo, wika ng doktor habang mabilis na inilalabas ang mga gamot at kumot para kay Elena. Sumakay sila sa sasakyan at habang humaharurot ito palayo, tumingin si Maya sa likuran, sa bundok na halos maging libingan nila. Ngayon, ang mga pangalan ni Dex at ng kanyang mga kasabwat ay nasa kamay na ng batas. Ang kanilang kasakiman, ang kanilang mga sikreto, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi na kailanman magiging lihim. Ang presinto ng pulisya ay tila isang malaking labirinto ng mga anino. Pagbaba ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Dr. Admi ang braso ni Maya. Makinig ka, Maya. Hindi natin alam kung sino ang tapat sa loob. Dumiretso tayo sa hepe ng pulisya na direktang inutusan ng pambansang ahensya. Huwag kang lalapit sa kahit kanino hanggat hindi natin nakikita ang seal ng NBI. Tumango si Maya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa bawat hakbang niya sa loob ng presinto, ramdam niya ang mga matang nakamasid, mga matang puno ng kuryosidad, takot, at marahil, panganib. Hawak-hawak niya ang kanyang anak na mahimbing pa rin ang tulog, hindi batid ang gulo na kinakaharap ng kanyang ina. Nang makapasok sila sa opisina ng hepe,
Sinalubong sila ni Commissioner Reyes, isang lalaking kilala sa kanyang integridad. Paglapag ni Maya ng mga dokumentong ibinigay ni Elena, tumahimik ang buong paligid. Ang mga papel na yon ay hindi lamang basta ebidensya. Ito ay isang kronolohiya ng korupsyon, pagpatay, at ilegal na pag-aari ng lupa na nagdurugtong kay Dex, sa kanyang ina, at sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Ito na ang katapusan nila, Maya. Bulong ng komisyoner habang binabasa ang bawat pahina. Dahil sa mga dokumentong ito, walang sino man ang makakatakas, kahit gaano pa sila kataas sa posisyon. Samantala, sa labas, ang balita tungkol sa paghuli kina Dex at sa kanyang ina ay kumalat na sa buong bayan. Sa mga telebisyon sa bawat tindahan, makikita ang pag-aresto sa kanila. Ang kanilang dating mapagmataas na mukha ay napalitan na ng pagkahiya at takot. Hindi na sila ang mga taong dating nagpapatakbo sa buhay ni Maya. Sila na ngayon ang mga bilanggo ng sarili nilang mga kasalanan. Ngunit para kay Maya, ang tagumpay ay hindi lamang ang makita silang nakagapos. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang kanyang anak na lumalaki sa isang mundong malaya at ligtas. Habang nilalakad niya ang pasilyo, palabas ng presinto, sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Tapos na ang lahat, inay. Wika ni Maya sa kanyang ina na nakatayo sa labas, naghihintay. Ang mga sugat ni Elena ay nagsisimula ng humilom at ang ngiti sa kanyang labi ay isang palatandaan ng bagong simula. Lumipas ang 1 taon. Ang hangin sa probinsya ay sariwa at malaya. Malayo sa ingay at polusyon ng lungsod kung saan naganap ang pinakamabigat na kabanata ng buhay ni Maya. Nakaupo si Maya sa isang wooden bench sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Pinagmamasdan ang kanyang anak na masayang naglalaro sa damuhan. Sa katanungan ng pagpapatawad, si Maya ay hindi nagpatawad dahil sa kabutihan ng loob ng kanyang mga kaaway, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan upang hindi na ito maging tanikala sa kanyang hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ang sakit, kundi ang pagpapakawala sa poot na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang mga tulad ni Dex at ang kanyang ina ay naroon na sa loob ng rehas, binabayaran ang bawat luha na kanilang ipinatak, at para kay Maya, sapat na iyon. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nagmula sa kanyang sariling pagpapasya na bumangon at magpatuloy. Ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap. Ito ay naging kanyang realidad. Wala na ang takot sa bawat katok sa pinto. Wala na ang pangangamba sa bawat paglingon. Natutunan ni Maya na ang kapayapaan ay hindi nakadepende sa kawalan ng problema, kundi sa pagkakaroon ng tiwala sa sariling lakas na harapin ang anumang hamon. Sa kanyang pagtayo, hinaplos niya ang markang bituin sa likod ng tainga ng kanyang anak. Isang simbolo na ngayon ay hindi na nagdadala ng sumpa, kundi ng pag-asa. Ang aral na nais niyang iwan sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig. Ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama ninyo o kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Ang inyong lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang inyong pasakit, kundi sa kung paano kayo bumabangon pagkatapos ng pagkabuwal. Maya-maya pa, dumating si Elena, ang kanyang ina. Hindi na sila muling maghihiwalay. Sa kanilang paglalakad pabalik sa bahay, isang masayang tawanan ang umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang nakaraan ay mananatiling bahagi ng kanilang kasaysayan, ngunit ang kanilang hinaharap ay malaya na, maliwanag, at puno ng pagmamahal.